Hindi pa nakababangon sa malawakang sunog noong October 2 ang ilang residente sa Davao City pero sinabayan pa ito ng sunod-sunod na lindol. Kaya hanggang ngayon puno pa rin ang mga lumikas na pamilya ang ilang evacuation centers. Kamustahin natin ang situation doon. Live mula sa Davao City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ba ang mga kapatid natin dyan sa evacuation centers? Nikki, literal na mainit at masikip ngayon yung sitwasyon nitong mga kapatid natin ngayon dito sa Barangay 21C sa Davao City. Rito mismo sa may evacuation center. Pagpasok pa nga lang ng Oktubre ay bubungad na sa kanila yung kambal na trahedya. Una, yung sunog noong October 2 na naabo, no? Yung nasa 200 bahay dito sa barangay na ito. At matapos nga lang yung isang linggo na pananatili dito sa loob ng evacuation center ay naranasan naman nila yung sunod-sunod na lindol. Una ngang rumatsyada yung lindol noong Biyernes kung saan nandito na sila at kwento ng ilan sa mga kapatid natin dito ay rinig na rinig nga nila yung pagdagundong ng ilalim ng lupa at yung paggewang naman nitong evacuation center. Yung ilan sa kanila wala na talagang mga bahay na babalikan, so ngayon hindi na rin nila alam kung paano pa matutulog ng maayos dito dahil sa record nga na nakuha natin sa health center nitong barangay ay bukod sa trauma, nagsisimula na rin na magkahawaan ng iba't ibang sakit itong ating mga kapatid dito. Nikki, puntahan naman natin yung ilang infrastruktura sa labas ng Davao City, yung 2 bahay nga na gumuho rin noong Biyernes at kinabukasan naman, Sabado ng gabi sa panibagong lindol ay isang paupahan naman yung gumuho rin. Ilan din sa mga establishmento yung minomonitor na ngayon ng city government dahil nakitaan na rin ng bitak. Yung ilan naman doon sa overpass, lalong-lalo na doon sa Matina Crossing ay nagtamo na rin ng mga bitak. Kaya pansamantala muna itong hindi pinadadaanan o pinagagamit sa publiko. Nikki. Rainiel, kanina nabanggit mo no, nagkakahawaan na sila, nagkakasakit na rin yung mga residente dyan. Meron naman bang steady na supply ng mga gamot? Nikki, sa katunayan, no, katabi lamang nito yung health center. Patuloy naman yung pagbibigay nga ng mga gamot, lalong-lalo na sa ubo, sa sipon, at yung ilan naman ay patuloy pa rin ginagamot yung mga sugat na natamo mula doon sa sunog at yung ilan na nagalusan nung nagpanik naman nung lumindol nitong Biyernes at nitong Sabado ng gabi. Yung isa sa tinitignan naman natin ngayon dito, Nikki, dahil nga wala silang naisalba simula pa nung sunog, ay may nakita tayo na dumating na isang truck na punong-puno ng damit. So yun naman ay mula sa isang charity. So alamin pa natin yung detalye niyan at ngayon ipapamahagi na nga rito. At nananawagan na rin yung ilan sa mga kapatid natin dito na may karoon pa sana ng mas maayos nga na supply ng pagkain dahil medyo kanina, no, yung ilan sa nakita natin ay itinatawid na lang talaga. Kahit tutong nga na pagkain simula pa kagabi ay kanila nang inaalmusal. Nikki. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawid live mula sa Davao City. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.